Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At ngayong araw po ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aral mula sa mga aral sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panghuling taon ng pang-apat na taon ng paghijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa unang mga pagpasok ng buwan ng pang-limang taon ng paghijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina ay nangyari ang labanan sa Ahzab. Labanan sa Ahzab. Ang labanan sa Ahzab, ang dahilan ng labanan sa Ahzab ay pumunta ang mga Hudyo na sila ang Banu Nadir at Banu Quraydah. Sila ay mga Hudyo na pumunta sila sa Makkah at hiningi nila sa mga taga-Makkah na kalabanin o umatake muli kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, at sila ay makikipagtulungan itong mga Hudyo na kanilang sinabi na kami ay tutulong sa loob ng Madina para mapadali sa inyo ang pagpasok sa Madina at pakikipaglaban sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kinausap din nila ang ibang mga tribo ng mga Arabo, katulad ng tribo ng Quraysh, siyempre sila yung nasa Makkah, ganun din ang tribo ng Kinana at yung Ghatafan, at ganun din na nagtipon-tipon rin ang ibang mga Hudyo katulad ng Banu Nadir, at sila ay umabot ng 10,000. So napakarami nila. Kumbaga sa mga panahon na ito ay napaka-powerful nila. At dito, nagtipon ang mahigit o 1,000 na mga kawal. Kasama dito ang Quraysh, ang mga Hudyo, ang mga tribo ng Kinana at saka ng Ghatafan, na sila ay iisa ang kanilang hangarin para patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at patahimikin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mensahe. At nung nalaman ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong binabalak itong grupo, ito tinatawag na Ahzab, mga grupo na halos umabot sila sa 10,000, ay siya ay nakipag-usap sa kanyang mga sahaba. Siya ay humingi ng payo mula sa kanila. Ito ay isang patunay na mapupulot natin na aral dito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang mapagkumbaba. Allahu Akbar. Isang pinuno, isang propeta, pero siya pa rin ay humihingi ng payo o mga payo mula sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga sahaba. At dahil dito si Salman Al-Farisi, dahil sa kanilang lugar ay ganun din itong nangyayari na palaging nagkakaroon ng tinatawag na giyera sa panahon nila. At dahil dito siya ay nagmungkahi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay humukay ng napakalaking hukay. Ang nakapalibot sa Makkah ay karamihan ay mga bundok, at dahil dito ay naisip at nagmungkahi si Salman Al-Farisi na maghukay sa papasok sa tinatawag na Madina, dahil ang halos naman karamihan sa likod ng Madina ay tinatawag na mayroong mga bundok na hindi kayang umakyat dito ng mga grupo na ito, kasama ng mga Quraysh at saka mga Hudyo na gusto nilang pumasok sa Madina at patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito ay nagsimula sila sa paghukay ng napakalalim na hukay na ito at mahaba na hukay. Sino nakapunta sa Madina ay makikita na ito. Yung history dito sa 7 mosque o tinatawag na 7 masjid, na kung saan kapag may mga kakilala kayo na pwede nilang ituro yung mga lugar kung saan nangyari ang paghukay sa tinatawag na labanan ng Ghazwatul Ahzab. Dahil dito, kabilang sa mga nangyari ng mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagpapatunay sa kanyang pagpapakumbaba at pagiging propeta, unang-una rito ay nagreklamo ang iba mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang nararamdaman na gutom.
at tinatalian nila ang kanilang bato, ang kanilang tiyan ng isang bato. Ngunit nung nakita nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dalawang bato ang kanyang nilagay na tinali niya sa kanyang tiyan. Patunay lamang ito na ang nararamdaman nila ay mas higit pa na nararamdaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kasama siya sa tinatawag na humukay. Kasama siya. Hindi ibig sabihin na siya ay propeta, siya ay dakila kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hinayaan sila, kundi siya mismo ay sumama at tumulong sa paghukay ng tinatawag na khandak na ito. Kabilang din sa nangyari doon, ay mayroong isang napakalaking bato na hindi mabiyak, hindi matanggal ng mga sahaba, at ito ay kinausap nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam na tinatawag na basagin itong tinatawag na bato na ito. At dahil dito ay kinuha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanyang tinatawag na ginawang pang dito sa tinatawag na malaking bato na ito. At nung tagain ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung napakalaking bato na halos hindi magalaw ng mga sahaba, ay nakita nila na nagkawatak-watak. Patunay lamang ito sa kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na binigay niya sa kanyang mga propeta. Kabilang yan sa mga himala na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa mga naikwento sa ibang mga riwaya na kung saan mayroong mga tinatawag na mga sahaba na sila ay nagluto ng pagkain na para lang sa mga 3 o 5 katao. Kasama si Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil inimbitahan nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil nakita ng isa sa mga sahaba na yun na nagutom si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit wala siyang sapat na pagkain para magluto ng maraming pagkain. At dahil dito nung tinatawag na dumating itong si Propeta sallallahu alaihi wasallam doon sa lugar na kung saan may nag-imbita sa kanya, ay tinawag niya yung tinatawag ng mga sahaba na halos lahat nandoon, na napakarami nila. Halos sila ay umabot ng mga 80 o 100 katao. At nabigla yung asawa nung sahaba na ito. Sinabi niya dun sa kanyang asawa na ito ang ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Inimbitahan niya yung tinatawag na mga tao sa khandak. Subhanallah. Sabi ng lalaki na ito na ipagkatiwala mo yan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung yan ang kanyang naging desisyon. Kinuha ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang lalagyan ng pagkain at nilagyan niya, kumain ng mga sahaba, nilagyan niya ulit, kumain ng mga sahaba, halos lahat nakakain sila. At pagkatapos nilang kumain lahat, ay hindi pa nabawasan ang pagkain na niluto ng sahaba na yun at ang kanyang asawa, na lahat sila ay nakakain, na sa ibang mga riwaya ay napakarami nila na kumain doon. Halos lahat nung naghukay doon sa tinatawag na khandak ay nakakain sila at hindi nabawasan yung pagkain na niluto ng sahaba na yun. Yan ay kabilang sa mga himala na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baraka ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa nangyari ay mayroong mga ibang mga lugar na kung saan gustong subukan, nung mangyari na yung labanan, gustong subukan ng mga Quraysh at saka ang mga grupo na ito, yung mga Ahzab, mga ibang Hudyo at ibang mga tribo ng mga Arabo, na pumasok doon sa hukay na ito, dahil napakalawak ng hukay. Nung sila ay papasok na, ay sila ay tinatawag na nahaharang ng mga sahaba sa pamumuno ni Ali bin Abi Talib, hanggang sa sila ay nahirapan na makapasok. At kabilang sa nangyari dito ay nalaman ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Banu Qurayza, sila yung napapaloob ngayon ng mga Hudyo na natitira sa Madina, ay sila ay nagtraidor. Nalaman ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya nagpadala siya ng kaniyang mga sahaba na para utusan na malaman at para masigurado nila kung totoo na ang mga Hudyo na Qurayza na sila ay nasa Madina, ay sa loob ng Madina ay totoong nagtraidor. At nung pumunta rito ang mga sahaba, sila ay hindi nagpahalata sa mga Hudyo
napansin nila sila ay nagsasalita ng masasama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsabi ng hindi magaganda sa kanya. Dahil dito napatunayan nila na tinatawag na sila ay nagtraidor kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito pagkatapos ng nalaman ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nung gabing yun, isa sa mga biyaya na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa labanang ito. Dahil dito ay napakarami, mahigit 10,000 na galing sa labas at sa loob ng Madina mismo kung saan sila nandoon ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mga Hudyo ng Banu Qurayza na kung saan sila din ay nagtraidor. Nalaman ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At itong si Nuaym bin Mas'ud, isang Hudyo, ay nagmuslim. At dumating kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi na, "Ya Rasulullah, ako ay nagmuslim at ano ang gusto mo na iutos sa akin? Gusto ko makatulong." Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na, "Alam ba ng nasyon mo, ng mga pamilya mo na ikaw ay nagmuslim?" Sabi niya, "Hindi." Sabi niya, "Ito ang maitutulong mo," sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Itong si Nuaym bin Mas'ud ay pumunta siya sa tinatawag na mga Hudyo sa Qurayza. At sinabi niya na, "Ako ay magpapayo sa inyo." At kaning sinabi sa kanila na ang mga Quraysh ay taga Makkah. Pagkatapos ng labanan, aalis sila. At kapag hindi kayo nakakuha ng kasiguraduhan sa mga Quraysh, sila ay aalis at hahayaan kayo at pagkatapos ay kayo ang babalikan ng mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at kayo ay magiging kawawa sa mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang may papayo ko sa inyo ay kumuha kayo ng 10 mga anak ng Quraysh upang ito ay maging garansya na para hindi kayo iwan ng mga Quraysh. Ibig sabihin, garansya na ito yung tinatawag na ibibigay nila na kasunduan para hindi nila kayo pabayaan. Subhanallah, isa sa aral na mapupulot natin dito ay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay simula sa una pa lang ay nakipagkasundo sa mga Hudyo at ni isa ay hindi siya gumawa ng paglabag sa kasunduan kahit na sila ay mga Hudyo. Ngunit ganun pa man, dahil sa gawain ng mga Hudyo na ito, kaya sila yung kanilang pagtraidor, kanilang pagmamalaki, at kanilang paglabag sa kasunduan, naging dahilan ng pagpapalayas sa kanila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa tinatawag na Madina. Dahil dito, siya ay nagpayo sa mga Banu Qurayza. At pagkatapos, ay pumunta siya sa mga Quraysh, sa mga Arabo na taga Makkah. Sinabi niya na ako ay tunay na magpapayo sa inyo. Ako ay isang Hudyo at magpapayo sa inyo na para makasigurado kayo na hindi kayo lulukuhin at hindi magtatraidor sa inyo ang mga Hudyo ay sinabi nila tunay na sila ay magtatraidor. Dahil sila ay magtatraidor sa inyo. At dahil sila ay kilala sa pagtraidor ang mga Hudyo. Kaya sabi nila, sabi ng mga Quraysh, anong patunay mo na ang mga Qurayza o yung tinatawag ng mga Hudyo ay sila ay magtatraidor sa amin? Sinabi niya na ang narinig ko ay sila ay kukuha sa inyo ng 10 mga kabataan, yung mga anak nyo, at pagkatapos ay isosurrender nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibibigay nila itong 10 na ito, at pagkatapos ay ipapakita nila upang ipakita nila na sila ay tapat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pakinggan nyo ang aking pinapayo, ito ay gagawin nila. Dumating ang Banu Qurayza sa Quraysh at humingi sila ng 10 na para ito ay tinatawag na guarantee, sa tinatawag na hindi sila iwan ng Quraysh. Noon, nangyari ito ay napagtanto ng mga Quraysh na tama ang sinasabi ni Nuaym na ito yung balak ng mga Hudyo na ito na ibibigay nila itong mga anak natin kay Propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ay para mapatunayan na sila ay tapat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi sila nagkasundo, nagkaroon sila ng away at natakot ngayon ang mga Banu Qurayza. Ganon din ang mga Quraysh dahil hindi sila nagkaroon ng pagkakaunawaan. At dahil dito, pagkatapos ng mga ilang araw, ay tinulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Ganoon din ang kanyang mga sahaba sa pamagitan ng mga panalangin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dumating ang napakalakas na hangin at may kasamang ulan na ito ay napakalakas hanggang sa halos lumipad na ang lahat ng mga gamit, mga tinatawag na mga kagamitan ng mga tao nito, 10,000 na mga kawal. Halos lahat ng kanilang tinatawag na mga gamit, at ganun din sa sobrang lamig at hangin, may dalang ulan, ay sila ay nagkawatak-watak at sila ay umuwi at wala silang napala, bagkus sila ay nagkawatak-watak sa labanan ito. 10,000, dami nila. Pero sa pamagitan ng hangin at malamig na panahon at may kasabay na ulan, ito ay kawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nagkawatak-watak. Subhanallah. Ito ay tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na sila ay nagtitiis para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay nagtitiis para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa nangyari ay nung pagkatapos ng tinatawag na labanan na ito, ay sila, syempre, ito ay babalik na, papasok na sa loob ng Madina, ay dumating itong si Jibril alayhi salam at kanyang sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bakit ibinaba mo na ang yung tinatawag na espada? Ha? Sabi niya, bakit? Sabi niya, dahil kami ay hindi pa. Sabi ni Jibril alayhi salam, ito ay tulong ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka sa mananampalataya, na ang mga anghel, kasama si Anghel Jibril, ay tinutulungan nila ang mga mananampalataya. Dahil dito sinabi niya na inutusan siya ni Jibril alayhi salam na ngayon ay pumunta sa mga Hudyo sa loob ng Madina, na ito ang tinatawag na Quraydah. Bakit? Dahil sila ay nagtraidor. Sila ay nagpakita ng minumura nila, sinusumpa nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at sila ay nagtraidor, nakipagtulungan sa mga Hudyo sa Banu Nadir at ganoon din ang mga Quraysh. So dahil dito ay kinakailangan na sila ay parusahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yusalliyan ahadukum al-asr illa fi Bani Quraydah. Walang magsasala sa inyo ng asr maliban na doon sa Bani Quraydah, sa lugar na kung saan nandoon ang mga Hudyo na Quraydah. At nung sila ay dumating doon, syempre ang mga Hudyo ay yung mga bahay nila ay malalaki at nilagyan nila ito ng mga harang para hindi sila basta mapasok. Dahil dito ay sila ay napalibutan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng 25 days. 25 days ang napalibutan sila, at pagkatapos ay hanggang sa sila ay natakot. Dahil yan ay kabilang sa mga ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang mga kalaban ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagkakaroon sila ng takot. Ru'b, takot. At dahil dito ay sila ay nagkaisa na magiging hatol sa kanila, ang magbibigay sa hatol sa kanila ay si Sa'ad bin Mu'ad. Si Sa'ad bin Mu'ad na isang sahaba. Sila ay nag-akala na magiging katulad sila ng Banu Qaynuqa, na sila yung unang napalaya sa Madina, na pinaalis sila sa Madina ng kasamang kanilang mga kayamanan at kanilang mga pamilya. Inaakala nila ang ganung bagay, pero ang utos o hatol sa kanila ni Sa'ad bin Mu'ad ay kanyang sinabi na inna hukmi fihim ay yuqtala muqatilihim wa tusba dararihim. Ito ang hatol sa kanila ni Sa'ad bin Mu'ad, na kanyang sinabi na lahat ng mga nakipaglaban sa kanila, yung mga lumaban sa kanila, ay hahatulan ng kamatayan, at ang mga kabataan naman at mga kababaihan ay hindi sumama, hindi kabilang sa mga hatulan ng kamatayan. Dahil ito sa kanilang pagtraidor, dahil sa kanilang pagmamalaki, at naging dahilan ng pagkatakot ng ibang mga sahaba, dahil mula sa loob ng Madina, galing sa labas ng Madina ay merong kalaban, pati ang nasa loob na ito nakipagkasundo sa mga kalaban sa labas. Kaya ito ang parusa sa kanila na kanilang
sila ang may kagustuhan dito na ang kanilang maging hatol sa kanila ay si Sa'ad bin Mu'adh, at ito ang hatol sa kanila ni Sa'ad bin Mu'adh, na ito rin ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ikaw ay nahatulan mo sila ng hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga nangyari sa pang-anim na taon ng paghijra ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang labanan sa Banu Mustaliq. Isang lugar na kung saan may mga tribo dito na sa pamumuno ni Al-Harith bin Abi Dirar, na kung saan siya ay nag-ayos ng mga kanyang mga kawal at kanyang sinabi na makikipaglaban siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung nalaman ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay naghanda rin siya ng kanyang mga kawal, ng kanyang mga kasamahan, at pagkatapos sila ay pumunta sa tinatawag na lugar na ito. Ngunit noong paparating na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan, ay natakot itong si Al-Harith bin Abi Dirar, at pagkatapos sila ay biglaan na iniwan ang kanilang mga kayamanan, ang kanilang mga asawa, mga anak, sa takot nila nung narinig nila na paparating na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya walang nangyaring labanan. Walang nangyaring labanan sa mga oras na ito. At bilang panghuli, na kabilang sa mga nangyari, na ito yung tinatawag na pinaka masakit na nangyari kay Aisha radhiyallahu anha, ganun din na pagsubok kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang pagbibintang sa kanya ng mga Hudyo na siya ay gumawa ng zina o nakipagtalik sa hindi niya asawa. Noong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay galing sila sa isang paglalakbay, isang labanan, na ang kanyang napili na makakasama sa kanya, dahil sila ay bumubunot kung sino makakasama, at nakasama sa mga panahon na ito ay si Aisha radhiyallahu anha. At dahil dito nung sila ay pabalik, dahil ang kanilang pag-alis ay sa gabi, sila ay naglalakbay, at sa umaga sila ay nagpapahinga. Dahil sa gabi ay medyo malamig, kaya sila ay naglalakad, at sa umaga sila ay nagpapahinga. Sa mga panahon na yun, bago sila aalis, si Aisha radhiyallahu anha, bago sila pabalik sa Madina, ay siya ay umalis sa kanyang tinatawag na kamelyo na sasakyan niya, at siya ay tinatawag na pumunta sa palikuran. Ngunit, nung siya ay paalis na, papunta na dun sa kung saan yung tinatawag na kamelyo, kung saan siya sumasakay, ay naiwan niya ang isa sa mga ginagamit niya na bracelet. Bracelet sa ibang sabi dito, akdunli. Ibig sabihin ay bracelet o tinatawag na ginagamit nila sa mga kababaihan na ito. At pinuntahan niya, binalikan niya ito. Nung hinahanap niya, ang pag-akala ng mga pamilya o yung mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nandoon si Aisha doon sa kanyang sasakyan na kamelyo. Kaya umalis sila at naiwan si Aisha radhiyallahu anha. Si Aisha radhiyallahu anha ay nanatili siya doon sa kanyang lugar. Hindi siya umalis dahil sa pag-akala niya na babalik din kapag yung tinatawag na ibang mga sahaba, kapag napansin nila na si Aisha radhiyallahu anha ay wala sa kanyang sasakyan na kamelyo. At dahil dito, nung kinabukasan ay dumating itong si Safwan As-Salmi, isa sa mga sahaba. Nagpapahuli siya sa paglalakbay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at pagkagising niya ay nakita niya itong si Aisha radhiyallahu anha na siya lang ang natitira doon. At agad na kinuha niya ang sasakyan o yung tinatawag na hayop na sakyan niya o kamelyo niya, at pinasakay niya doon si Aisha radhiyallahu anha at inihatid niya sa Madina. At nung sila ay dumating na sa Madina ng umaga na yun, ay nakita ng mga sahaba at nakita rin ni Abdullah bin Ubay bin Salul, isa sa mga munafikin, mapagkunwari sa mga panahon na yun, at kaniyang sinabi ang salita na kung saan ito yung naging dahilan na lumaganap yung masamang balita na kung saan ito ay hindi katotohanan. Sinabi niya na
walang dahilan kung bakit magkasama si Safwan at saka si Aisha na sila ay nahuli sa kanilang pag-uwi maliban na sila ay nagzina. Allahu Akbar. Sila ay nagzina. At ang mga tao ay, dahil nga sa ito ay galing kay Abdullah bin Ubay at ito'y pinalaganap niya sa mga tao sa Madina, ay halos lumaganap ito sa Madina. Si Aisha radiyallahu anha ay walang kaalam-alam sa ganitong mga balita, mga chismis, mga pagbibintang. Siya ay dumating sa kanyang bahay, hinatid siya ni Safwan, dumating siya, at pagkatapos dahil siya ay nagkasakit sa mga panahon na ito, ang napansin lang niya ay hindi nagtatagal sa kanya si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit hindi niya alam na pinag-usapan na pala siya ng mga taga-Madina. Subhanallah. Pinag-usapan na pala siya ng mga taga-Madina. Hanggang sa isang gabi ay kasama niya ang isa sa mga tumutulong sa kanya, mga nagbibigay sa kanya ng serbisyo na isa sa mga sahabiya. Sila ay lumabas para sa tinatawag na kanilang pangangailangan sa palikuran, at nabanggit nitong isa sa kanyang mga kasama na siya ay nagsalita ng masama kay Mistah. Sabi niya, bakit ka magsasalita ng masama kay Mistah? Itong si Mistah ay tinatawag na kasama sa mga nakipaglaban sa Badr. Sinabi niya, hindi mo ba alam, Aisha, ang pinagsasabi ni Mistah? Sabi niya, ano pinagsabi niya? Sabi niya, ay ikaw ay nakipagsina. Subhanallah. Ito ay kabilang yan sa pagpapalaganap ng munafik na ito, mapagkunwari na ito, na si Abdullah bin Ubay bin Salul, at lumaganap ito, kabilang doon yung ibang mga munafik. At itong si Mistah ay kabilang sa binibigyan ng tulong ni Abu Bakr as-Siddiq. Pero dahil sa kanyang narinig, ay hindi siya tinatawag na nadala siya sa mga chismis, kaya ito'y pinagsasabi din niya. Subhanallah. At dahil dito, ay sobrang iyak ni Aisha radiyallahu anha. Ilang araw siya na hindi niya alam. Subhanallah. Ngunit mga ilang araw na ito ay saka nalaman niya na buong Madina pala ang nag-uusap sa kanya, chinichismis siya na siya ay masamang babae, siya ay gumawa ng zina kasama si Safwan, at iba pang mga chismis patungkol sa kanya. At dahil dito, ay doon niya nalaman na kaya pala ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagtatagal sa kanya. Siya lang ay kinukumusta lang niya si Aisha, at pagkatapos siya ay umaalis. At dahil dito, siya ay tinatawag na nagpaalam kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay tinatawag na pumunta sa kanyang mga magulang, at pinahintulutan naman ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At nung dumating sila dito, ay tinanong ni Aisha radiyallahu anha ang kanyang magulang, kanyang tatay si Abu Bakr as-Siddiq at ang kanyang nanay. At subhanallah, sinabi nila na ito ay pagsubok. At yung iyak ni Aisha radiyallahu anha, dahil alam niya sa kanyang sarili na siya ay malinis na babae. Halos nabanggit ni Aisha radiyallahu anha na halos sa kanyang pag-iyak sa mga ilang araw ay halos wala na siyang luha dahil naubos na sa kanyang kaiiyak. Dahil siya ay pinag-usapan na pala na wala siyang kamalay-malay, at halos mag-isang buwan ay walang bumababa kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na revelasyon. Dahilan na kung saan ang Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung ano ang tama. Kaya ang tanging sinabi niya sa isang hadith na kanyang sinabi kay Aisha na فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا. Nabalitaan ko na ito ay ginawa mo raw ng ganito, ng ganito. Ibig sabihin ay, kaya sinabi niya na, kung ikaw ay tinatawag na inosente, ay tunay na ang Allah ay tutulungan kanya. At kung ikaw naman ay nakagawa ng kasalanan, ay magbalik loob ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sobra pa, mas lalong nadagdagan pa, dahil umalis si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at mas sobrang umiyak pa si Aisha radiyallahu anha. Sa panahon na ang tanging nasasabi lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala akong alam maliban sa ang aking asawa na si Aisha ay mabuting tao. Mabuting tao. Wala siyang, pero hindi niya alam ang tinatawag na ilmul ghaib. Hindi niya alam ang nangyari. Pero ang tanging alam niya, sabi niya,
ang wala akong alam maliban sa si Aisha ay mabuting tao. At dahil dito, pagkaraan ng isang buwan, halos isang buwan, ay ibinaba ang talata kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Suratul Nur 11 hanggang 21 na kung saan ay ibinaba kay Aisha na siya ay malinis na babae mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Siya ay inosente at malinis na babae. Ito ay kabilang sa mga pagsubok at kapag ang tao ay sinubukan ni Allah at nagtiis para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay tunay na siya ay tutulungan ni Allah. Ang tanging sinasabi ni Aisha na nabanggit sa mga hadith ay kanyang sinabi yung sinabi ni Yaqub nung nawala ang kanyang tinatawag na anak na si Yusuf alayhis salam. Sinabi niya, fasabrun jamil, ang tunay na napakabuti ng pagtitiis. At dahil sa kanyang pagtitiis ay ibinaba sa kanya ang talata na siya ay sinasabi ng Allah na siya ay inosente at malinis na babae at mali ang mga ipinagbibintang sa kanya. Hindi inaakala ni Aisha na mayroong isang talata o yung mga aya na ibababa sa kanya para siya ay linisin mula sa pagbibintang ng mga Hudyo. Subhanallah. Kabilang sa mapupulot natin na aral dito ay ang tayo ay susubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamaraming pagsubok ay mga propeta. Ganun din ang sila na may mga mataas na pananampalataya. Tayo po ay susubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narapat po sa atin na tayo ay magtiis at magtiwala lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pagsubok kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Napakasakit ito kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakamamahal na asawa niya ay pinagbintangan na siya ay gumawa ng masama. Subhanallah. Ganun din yung tinatawag na ito ay pagsubok kay Aisha. Ganun din kay Safwan. Dahil si Safwan ay kabilang sa tinatawag na pinagbintangan rin na nakipagsina kay Aisha radhiyallahu anha. Ganun din na dito sa mga panahon na ito ay malalaman mo kung sino ang may tunay na pananampalataya at ganun din na sino ang mga munafik. Sino ang mga munafik? Mga mapagkunwari. Sa panahon na ang tao ay may mga pagsubok sa buhay, dito mo malalaman kung sino ang tunay totoo. Allahu Akbar. Ganun din ang kainaman ni Aisha radhiyallahu anha na kung saan siya ay nilinis mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. At isa sa mga patunay na siya ay mga aya na napatunay rin na siya ay malinis ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ang mga malilinis na mga lalaki, mga mabubuting mga tao ay para sa mga mabubuti na mga kababaihan. Patunay lamang na si Propeta sallallahu alaihi wasallam isang propeta. Kaya ang dapat na mapangasawa niya ay mabuting babae. At kasama ron si Aisha radhiyallahu anha. Kabilang din sa mga aral na mapupulot natin dito ay yung tinatawag na batas sa sino man na magbintang. Dito ay ibinaba yung pamamaraan na kung saan kapag may nagbintang ay narapat na mayroong saksi, kung hindi ay siya ay paparusahan. At ipinagbabawal po, malaking kasalanan po sa Islam ang pagbibintang ng tao, lalo na kung may asawa na siya ay nakapaggawa ng zina, kung ito ay pagbibintang. Ito ay napakalaking kasalanan sa Islam. At yan ay tinatawag na pagsubok din sa isang tao. Alhamdulillah, at dito makikita natin kung gaano ang kainaman ng asawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na si Aisha, na nabanggit sa ibang mga hadith na ang isa sa pinakamamahal niya, nung tanong siya ng isang sahaba, Ya Rasulullah, sino ang pinakamamahal mo? Man ahabbun nas ilayka ya Rasulullah? Ito ay sa hadith ni Amr bin al-As. At sinabi niya na qala Aisha. Sino sinabi niya? Si Aisha, ang kanyang asawa na si Aisha. Sinabi niya na sa mga kalalakihan, sinabi niya na ang kanyang tatay na si Abu Bakr as-Siddiq. Alhamdulillah, at tayo sa isang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa ay si Aisha radhiyallahu anha ay isang malinis na babae at siya ang pinakamamahal na asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yan ay kasunod ng mga talata na ibinabasa kanya na patunay na ito ay totoo dahil ito ay mula sa Quran. Ganun din na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi
Sinabi niya kay Aisha na tunay na ikaw ay tinulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala at yun nga ibinabasa kanya yung talata na ito. Hanggang sa muli, ako po nagpapasalamat sa inyo lahat. Sa lahat po muli, nang bumati sa inyo ng Assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanggang sa muli, subaybayan niyo po ang ibang mga series pa natin. Ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo. Nawag at ipalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, makapulo tayo ng aral sa mga talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito rin ay maisabuhay natin. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.